Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang babae ay nagsuot ng maskara at pagkatapos ay pumasok sa party. Agad na nakatutok sa kanya ang mga mata ng lahat. May isang lalaking nakaputi ang suot na lumapit at inanyayahan ang babae na sumayaw. Ngunit hindi inaasahan nang harapin ang imbitasyong iyon, hindi pinansin ng babae ang lalaki at umikot papalayo. Sa sandaling iyon, mula sa grupo ng mga tao, may isang lalaking nakasuot ng maskara ng Diyos na Zeus ang lumitaw. Alam ng babae na dumating na ang kanyang pagkakataon, kaya kumilos agad siya. Diretso niyang hinila ang lalaki papunta sa entablado. Pagkatapos, desperado siyang gumawa ng mga kilig-indusing na galaw. Bawat kilos ay may pisikal na pagdikit. Ang layunin ng babae ay maakit ang lalaking ito, pagkatapos ay makapag-asawa sa isang mayamang pamilya upang tamasahin ang komportabling buhay. Sa Korea, may isang paraan para yumaman ng mabilis, ang sumali sa matchmaking playground ng upper class. Sa pamamagitan ng pag-aasawa sa mayaman, maaaring magbago ang kapalaran ng isang tao. Ang REX ang pinakamataas na antas ng matchmaking company sa buong Korea. Ang mga pumupunta rito ay maaaring mga anak ng mga tycoon o kilalang negosyante sa industriya. Tanging ang mga lalaking may bilyon-bilyong won ang kayang maging miyembro dito. Ang pinakamataas na antas ay ang VIP members, mga may ari-ariang umaabot sa daan-daang bilyong won. Siyempre, ang mga babaeng inimbitahan dito ay mga talentado rin. Hindi lamang sila mayayamang pamilya at magaganda, kundi may magandang edukasyon din. Ngunit ito ay isa lamang kinakailangang kondisyon para makapasok sa organisasyon ng REX. Pagkapasok, kailangan pa nilang dumaan sa walang katapusang seleksyon mula sa tagapamahala ng REX. Sa huli, tanging ang pinakamagagandang babae ang mapipili bilang opisyal na miyembro. Taon-taon, kailangan nilang magbayad ng daan-daang milyong won bilang membership fee para makadalo sa pagpupulong. Ang nagtatag ng organisasyong ito ay si Mrs. Yun. Lagi niyang pinaniniwalaan na ang kasal ay isang negosyo. Kapag sapat ang pera sa kamay, saka lang ito magiging kapaki-pakinabang. Ganoon si Yun. Nakapag-asawa siya ng isang bilyonaryong lumpo at gamit ang pera ng asawa, itinatag niya ang REX. Kamakailan, may mas malaki siyang plano, ang magdaos ng pinakamarang niya at pinakasosyal na piging na nagawa niya. Ginawa ito ni Yun dahil may isang sosyal na mayamang lalaki na dadalo sa pagpupulong. Ang pangalan ng lalaki ay si bilyonaryong Hyung-ju, isang VIP member ng organisasyon. Hindi lang siya isang listed company tycoon, bata at gwapo pa. Masasabing siya ang pinaka-perpektong target mula nang itatag ni Yun ang kumpanya. Dahil mayaman at single si Hyung-ju, maraming babae ang nangangarap na makuha siya. Sa organisasyon ng REX, may mga babaeng handang gawin ang lahat para makapasok sa mayamang pamilya. Isa na rito si Yoo-hui. Swerte siya dahil nakilala niya minsan si Hyung-ju. Bukod dito, pamilyar din siya sa mga lalaki sa top 10 wealth rankings. Para malapitan si Hyung-ju at makapasok sa mayamang pamilya, walang pag-aatubiling gumastos si Yoo-hui ng malaking halaga para maging VIP member ng REX. Hinabol pa niya ang manager sa pag-asang makakasal siya kay Hyung-ju. Sa kabilang banda, ang babaeng si Hye-seong at si Yoo-hui ay magkaibang-magkaiba. Si Hye-seong ay isang ordinaryong tapat na tao. Araw-araw, nagtatrabaho siya bilang isang universidad na lecturer. Bukod dito, siya ay hiwalay at nag-iisang nag-aalaga ng isang 13 taong gulang na anak. Ngayong araw, habang nasa trabaho, may natanggap siyang text message. Ang laman nito ay imbitasyon para sumali sa date ng REX. Nagtaka si Hye-seong dahil hindi naman siya sumali sa ganitong aktibidad. Bakit siya nakatanggap ng imbitasyon mula sa isang miyembro? Pag-uwi ni Hye-seong, binigyan siya ng kanyang ina ng isang business card. Nakasulat dito ang pangalan ng REX Company. Sa wakas, naunawaan ni Hye-seong na ang kanyang ina ang nagparehistro sa kanya. Sinabi ng ina na maraming mayayamang lalaki sa date, kaya sana'y samantalahin niya ang pagkakataon. Pero wala sa plano ni Hye-seong ang magpakasal muli, kaya hindi siya interesado. Bukod pa rito, alam niyang napakamahal ng bayad sa appointment na ito, kaya agad niyang tinanong ang ina kung magkano ang nagastos nito para iparehistro siya. Nag-isip sandali ang ina at itinaas ang isang daliri. Nang makita ito, hindi na makapagpigil si Hye-seong. Hindi niya alam kung saan nakuha ng ina ang 10 milyong won. Ayaw sagutin ng ina. Sinabi lang niyang huwag nang itanong pa. May dahilan daw siya sa ginawa niya. Ang hiling lang ng ina ay magkaroon ng komportabling buhay ang anak niya sa hinaharap. Kahit maubos ang pera niya, okay lang. Kung hindi niya gagastos ng malaki para lang sa entrance ticket. Bagamat galit na galit si Hye-seong sa ginawa ng ina, nang hindi sinasadyang mapansin na nawala ang pamilyang heirloom ring sa kamay nito, naunawaan niyang ipinagbili ng ina ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Doon galing ang 10 milyong won. Kahit ayaw niyang biguin ng ina, wala na sa plano ni Hye-seong ang magpakasal muli.
Kaya kinabukasan, pumunta siya sa facility ng Rex para isauli ang card. Kinuha ito ng staff sa counter pero pinaghintay siya dahil kailangang personal na asikasuhin ng manager ang pagbalik nito. Sa panahong iyon, si Yoon, matapos malaman ang hinihingi ng malaking kliyente, ay kakabalik lang sa club at nakasalubong si Yoo-hui na naglagay sa manager. Nakilala kaagad ni Yoon si Yoo-hui bilang isang kilalang abogado kaya masigla niya itong binati. Ngunit nang tawagin ni Yoon ang pangalan ni Yoo-hui, nagulat si Hye-seong na nakatayo sa tabi. Nang lumingon siya para kumpirmahin kung ito nga ang babaeng kinamumuhian niya, hindi sinasadyang nabasag niya ang malapit na florera. Ang malakas na ingay ay nakuha ang atensyon ng lahat. Biglang naging tensyonado ang paligid. Nagtitinginan sina Hye-seong at Yoo-hui. Hindi maganda ang tingin nila sa isa't isa. Ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nila? Lumalabas na dati masaya ang pamilya ni Hye-seong. Hindi lang siya may asawang maalaga, kundi may anak pa siyang matalino. Bukod dito, importante ang posisyon ng asawa niya sa kumpanya at umaangat ang karera nito. Napakasaya ng pamilya nila hanggang sa dumating si Yoo-hui at sirain ang lahat. Noon, si Yoo-hui ay abogado ng kumpanya ng asawa ni Hye-seong. Lihim niyang inakit ang asawa nito, balak kunin ang lahat ng ari-arian nito. Hindi napigilan ng asawa ni Hye-seong na sinamsik ang pagkabighani at sa huli ay nagtaksil sa asawa. Kinabukasan, hiniwalayan niya si Hye-seong para kay Yoo-hui. Noong una, akala ni Hye-seong nagbibiro lang ang asawa dahil lasing ito. Pero sino ang mag-aakalang talagang aalis si Namsik? Doon lang na-realize ni Hye-seong na hindi biro ang sinasabi nito. Masakit niyang tinanong si Namsik kung may kabit ba ito, ngunit tanging katahimikan ang naging sagot na lubos na sumira sa kanya. Umiiyak, nagmakaawa si Hye-seong na huwag siyang iwan. Ginugol niya ang 15 taon ng kabataan niya para sa pamilya, maging ang mga pangarap niya. Ang anak nilang babae ay may magagandang marka rin. Bakit sila iniwan ng asawa niya? Pumayag siyang patawarin ito, umaasang magbabago ang isip nito at mananatili sa kanila. Dahil bata pa ang anak nila, ayaw ni Hye-seong na lumaki ito ng walang ama. Ngunit sa puso ni Namsik sa panahong iyon, wala nang iba kundi si Yoo-hui at ang masayang buhay nilang dalawa, kaya tuluyan niyang nakalimutan ang asawa at anak. Sa huli, nag-iwan lang ito ng paumanhin at umalis nang hindi lumingon. Nang gabing iyon, sumama si Namsik kay Yoo-hui. Ngayon, tuluyan na niyang tinalikuran ang pamilya kasama si Yoo-hui. Kinabukasan, kumalma si Hye-seong at pumayag sa hiwalayan. Pagkatapos, pumunta ulit si Namsik kay Yoo-hui, umaasang mabawi ang perang ipinadeposito niya rito para sa sustento ng anak. Doon nagpakita ang tunay na ugali ni Yoo-hui. Sinabi niyang dahil nasa kanya ang pera, sa kanya na ito. Bukod pa rito, hindi niya inasahang papahiwalayin niya ito. Ayon sa kanya, kusang iniwan ni Namsik ang pamilya niya. Hayagang sinabi rin ni Yoo-hui na walang kinalaman sa kanya ang paggamit nito ng pondo ng kumpanya. Pagkatapos, umalis na siya. Doon lang na-realize ni Namsik na naloko siya. Ni hindi niya inakalang mapapasok siya sa ganitong sitwasyon. Ang lalo niyang pinagsisihan ay inimbestigahan siya ng kumpanya sa paggamit ng pondo. Hindi niya inasahan na isisilahat ni Yoo-hui ang responsibilidad sa kanya. Sa harap ng pagtatanong ng kumpanya, wala siyang magawa kundi sabihing nasa kamay ni Yoo-hui ang pera na siya ang naghasik sa kanya. Ngunit hindi inaasahan, ang lalaki sa kabilang linya ay nag-play ng recording. Sa loob nito, umiiyak na sumisigaw si Yoo-hui. Sinabi niyang lasing siya noong gabing iyon at ginahasa siya ni Namsik sa isang hotel. Kaya no choice siya kundi takpan ang paggamit nito ng pondo ng kumpanya. Pagkarinig ng recording, gulat na gulat si Namsik. Ngayon, hindi lang siya dapat managot sa rape at paggamit ng pondo, malamang babayaran pa siya ng malaking halaga. Ngunit sa paninirang ginawa ni Yoo-hui, wala nang magagawa si Namsik. Tapos na ang lahat. Na-fire siya at kinasuhan pa ng kumpanya. Sa kabilang banda, walang hiya si Yoo-hui at pinuntahan niya si Hye-seong. Sinabihan ni Yoo-hui si Hye-seong na alagaan ng mabuti ang asawa nito. Anya, madalas siyang guluhin at takutin ng asawa ni Hye-seong at hinilingan pa siya nitong pakasalan. Sinabi ni Yoo-hui na isang bata at magandang tao tulad niya ay walang interes sa dating asawa ni Hye-seong. Nang gabing iyon, hindi matanggap ni Namsik ang katotohanan. Maliwanag na ilang araw lang ang nakalipas, importante pa siyang empleyado ng kumpanya. Ngayon, dahil lang sa isang babae, nawala ang lahat sa kanya at naisama pa sa kaso. Dahan-dahang umakyat si Namsik sa rooftop, naghahanda para wakasan ang malungkot niyang buhay. Sa huling sandali ng kanyang buhay, tinawagan niya si Hye-seong at isinumbong ang lahat. Inamin niyang naloko siya ni Yoo-hui. Narinig ni Hye-seong ang kakaibang tono ng asawa sa telepono, kaya agad siyang nagmadaling umuwi. Ngunit nang makarating siya, huli na ang lahat. Nang makita ang eksena, lubos na nagulat si Hye-seong. Sa panahong iyon, nag-e-enjoy pa rin si Yoo-hui sa tagumpay niya. Lumalangoy sa swimming pool ng isang marangyang hotel.
Kinabukasan, bago pa man makabawi si Hyeseong sa paghihirap, dumating ang mga tauhan ng korte para isil at kumpiskahin ang lahat ng ari-arian sa bahay. Ni hindi nila iniwan ang soccer shoes niya. Nawalan ng pinagkakakitaan si Hyeseong at napilitang maghanap ng trabaho. Pumunta siya sa dating propesor sa universidad, umaasang makakahanap ito ng koneksyon para sa kanya. Gayunpaman, kahit mukhang kagalang-galang at matalino ang propesor, hindi tama ang kanyang mga kilos. Matapos ang kaunting pag-uusap, sinubukan ng propesor na simulan ang isang gawaing sekswal. Sa huli, hindi na ito kinaya ni Hyeseong at nagdahilan siya upang makaalis. Ngunit hindi inaasahan, paglabas pa lang niya, nakasalubong niya ang unang pag-ibig niyang si Seokjin. Ngayon, wala na siyang gana makipag-usap pa rito. Gusto na lang niyang umalis ng mabilis. Ngunit hindi pa rin siya nakalimutan ni Seokjin at aktibo pa ring ibinigay ang business card nito. Sinabihan siya ni Seokjin na tawagan siya kung may kailangan. Hindi inaasahan, hindi nagtagal pagkatapos ng insidente, nagkita ulit sina Hyeseong at Yohui. Balak sana ni Hyeseong na isauli ang card, ngunit nang malaman ang sitwasyon mula sa assistant, nagdesisyon siyang huwag nang ibalik ito. Hindi siya sumali sa date na ito para humanap ng mayamang lalaki, kundi para maghiganti kay Yohui. Ngunit paglabas pa lang niya, nakita niyang nakatayo si Yohui sa harap ng pinto, naghihintay sa kanya. Lumapit si Yohui at tinuyan si Hyeseong. Anyang hindi pa nagtatagal na matayan ng asawa ay nagmamadali ng humanap ng kapalit. Walang hiya pang ikinuwento ni Yohui ang ginawa ni Namsik sa kanya. Ngunit hindi man lang nairita si Hyeseong sa mga salitang ito. Sinindihan pa niya ito pabalik, anyang walang magmamahal kay Yohui kapag nalaman ang tunay niyang ugali. Nag-iba ang mukha ni Yohui. Binalaan niya si Hyeseong na huwag siyang pagtsismisan sa labas. Pero nang makita ni Hyeseong ang kabalisahan nito, payapa lang siyang umalis. Sa kabilang banda, nagsimula na ring pumili ang internal team ng Rex para sa listahan ng Black Knight. Napili nila ang 5 pinakamagagandang babae, kasama si Yohui. Pero naramdaman ni Yun na kulang sa wealthy background si Yohui, kaya balak niya itong alisin. Kinabukasan, pumunta ulit si Hyeseong sa kumpanya ng Rex. Gusto niyang bayaran ang florerang nabasag niya kahapon. Sa panahong iyon, nakita niya ang notice board na magsasalita si Yun ngayong gabi. Dahil sa curiosity, pumasok siya sa conference room. Nakatayo si Yun sa entablado, nagbibigay ng puno ng kumpiyansang talumpati. Sa mga mata niya, hindi kailangang mahalin ng sobra ng asawa siya. Basta may kakayahan itong tulungan siya, sapat na. Ang katotohanan sa pag-ibig ni Yun ay nakahilig din kay Hyeseong. Nang matapos ang conference, aktibo siyang lumapit kay Yoon. Tinanong ni Hyeseong kung ano ang dapat gawin kung gusto niyang maghiganti. Nakita kaagad ni Yoon na may pinag-iisipan si Hyeseong, kaya seryoso niya itong sinagot. Sinabi ni Yoon na kung gusto mong sirain ang isang tao, kailangan mong maging taong kinatatakutan nito. Kung hindi kaya ng kasalukuyang kakayahan mo, gumamit ka ng ibang tao para makamit ang layunin. Kapag nakatayo ka na sa isang posisyon, walang imposible. Nang marinig ito, malalim ang naging pagtingin ni Hyeseong. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Yohui sa harap nila. May kailangan daw siyang pag-usapan kay Yun. Marahan itong tumanggi ni Yun. Anya, kung may problema, pwedeng kausapin ng manager. Pagkatapos, nagtungo sa restroom ang 2 babae. Inusisa ni Yohui si Hyeseong kung ano ang sinabi nito kay Yun. Pero ayaw siyang pansinin ni Hyeseong. Nasubukan na rin ni Yohui na nagtatrabaho si Hyeseong sa isang universidad. Kapag nalaman ng mga estudyante niya ang ginawa ni Namsik, paano nila titingnan ang guro nila? Gusto ni Yohui na takutin si Hyeseong para malaman nitong mahihirapan siyang umatras. Pero alam na ni Hyeseong ang tunay na mukha ni Yohui. Wala na siyang mawawala ngayon. Ang gusto na lang niyang gawin ay pagbayarin si Yohui. Mula nang muling lumitaw si Hyeseong, labis ang galit at pagkabahala ni Yohui. Kahit sa panaginip, nananaginip siyang nakapag-asawa ng mayaman. Ngayon ang kritikal na sandali. Hindi niya pwedeng hayaan na masira ang lahat ng plano niya dahil kay Hyeseong. Kaya kinabukasan, pumunta siya sa paaralan kung saan nagtuturo si Hyeseong. Nag-alok siya ng malaking suhol at hiniling kay Hyeseong na sumali sa school activity na ito. Kaya lumapit ang propesor kay Hyeseong. Pumayag siyang ilagay siya sa opisyal na payroll pero kailangan niyang sumali sa cooperation na ito. Para kay Hyeseong, magandang balita ito. Masaya rin siyang nakatanggap nito. Ngunit nang makita niyang si Yohui pala ang investor na pumasok, nag-iba ang mukha niya. Hindi inasahan ni Hyeseong na ganito kasama si Yohui. Nang magsimulang mag-negotiate sina Yohui at Hyeseong, gusto nitong ayusin ang relasyon nila. Pero hindi pwedeng palampasin ni Hyeseong ang lahat. Dahil kay Yohui, nasira ang pamilya niya. Kitang-kita na hindi sila magkakasundo. Sa huli, umalis sila sa masamang atmosfera. Sa wakas, wala nang ibang opsyon si Yohui kundi gamitin ang huling paraan niya. Direkta siyang pumasok sa opisina ni Yun at ibinunyag ang lihim niya.
Lumalabas na illegitimate daughter si Yuhui ni Councilor Jung. Malaki ang tsansa nitong maging presidente sa susunod na termino pero itinuring siyang kahihiyan ni Councilor Jung kaya hindi niya kinilala ang anak na ito. Gayunman, nakita ni Yoon si Yuhui bilang banta. Kung mabubunyag ang lihim na ito, malalaman ang kahinaan ni Councilor Jung. Malinaw din ang layunin ni Yuhui. Ito ay secret deal nila para maging VIP member siya at makalapit kay Hyungju. Nang makita ni Yoon ang larawan, malalim siyang nag-isip. Ang gustong makipag-partner sa kanya ay hindi lang si Yuhui, kundi pati ang asawa ni Councilor Jung. Lumalabas na may anak din ito na si Minji. Bagamat hindi tunay na anak ni Councilor Jung, opisyal siyang kinikilalang anak nito at minamahal ng husto. Bukod dito, kilalang tao rin si Councilor Jung sa Blue House. Akala ng asawa nito, nasa rurok na sila ng politika. Kailangang maging babaeng makapangyarihan at mayaman ang anak nila. Magkasamang kumilos ang mag-ina para umangat sa posisyong hindi kayang abutin ng iba. Kaya matagal nang nakipag-ugnayan ang asawa ni Councilor Jung kay Yoon. Ang alok nito ay ang land development rights bilang kapalit. Kailangan lang niyang i-partner si Minji at Hyungju. Kung ikukumpara sa alok ni Yuhui, mas kaakit-akit ang kondisyon ng asawa ni Councilor Jung. Kung makukuha niya ang land development rights, magkakaroon si Yoon ng karapatang makipagnegosyo sa asawa para makuha ang 50% ng corporation shares. Lumalabas na bagamat nakapag-asawa ng mayaman si Yoon, parang katulong lang siya nito. Sa paglilingkod araw-araw, nakuha niya ang posisyon bilang presidente ng Rex. Pero kung gusto niyang makuha ang korporasyong ito, kailangan niyang gumamit ng daya. Matapos pag-aralan ang alok ni na Yuhui at ng asawa ni Councilor Jung, pinili ni Yoon ang mas spoiled na si Minji. Nag-isip na rin siya ng paraan. Ito ay magiging isang masquerade ball kung saan pipiliin ang 20 pinakamayayamang lalaki mula sa VIP membership list. Siyempre, ang mga babaeng dadalo ay dapat rin na outstanding. Pwedeng magpakita ng sarili sa patas na paraan para makahanap ng partner. Sa ganitong paraan, protektado ang impormasyon ng mga kliyente at mas magiging misteryoso ang event. Hindi pwedeng magbunyag ng kahit anong impormasyon. Kung hindi, diretso silang matatanggal. Mabilis na nakatanggap ng invitation ang mga napiling babae. Ang manager na tinakbuhan ni Yuhui ay agad ding nagbalita sa kanya. Magandang oportunidad ito dahil hindi na kailangang ikumpara ang family background. Basta maipakita lang ni Yuhui ang charm niya sa ball, tiyak na siya ang magiging number 1. Dagdag pa rito, base sa membership level niya, wala nang karapatan si Hyeseong na sumali. Nang marinig ito, napanatag si Yuhui. Pero hindi niya alam na inimbitahan na pala ni Yoon si Hyeseong na may normal na status na dumalo. Natuklasan ni Yoon na may kakaiba sa relasyon ni na Hyeseong at Yuhui, kaya gusto niyang gawing mas interesante ang bagay na ito. Noong una, walang interes si Hyeseong at balak niyang tanggihan. Pero nang malaman niyang sasali rin si Yuhui, nagdesisyon siyang tanggapin ang imbitasyon. Pagkatapos, nagtanong muli si Yan kay Hyungju para sa kanyang opinyon, ngunit sa kanyang palagay, hindi angkop sa kanya ang ganitong uri ng ball, kaya't madiin niyang tinanggihan ang imbitasyon. Si Hyungju mismo ay sumali sa matchmaking na ito dahil desisyon ito ng kanyang ina. Nais ng kanyang ina na makahanap siya ng isang asawa na maunawain, kaayon, at kayang alagaan ang pamilya at mga anak. Ngunit magkaiba ang iniisip ni Hyungju at ng kanyang ina. Gusto lamang niya ng isang babaeng nakakaintindi sa kanya. Nang makita niyan ang pagka-disappoint ng mga VIP customers, agad niyang sinabi na ang appointment na ito ay inihanda lamang para sa kanya. Ang mga kalahok ngayon ay pawing maingat na pinili. Maaaring pumili si Hyungju ng tipo ng taong gusto niya sa party. Bukod pa rito, ang pagsuot ng mask ay makakatulong din para itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Talagang walang relasyong nakabatay sa interes. Ang pag-ibig na iyon ang pinakatunay. Sa totoo lang, nakaranas na rin si Hyungju ng isang kasal. Higit pa rito, mayroon din siyang anak na nasa edad na 10. Ngunit nagkaroon ng pagkakasala ang kanyang asawa at nalaman niya ito, kaya't pinili niyang maghiwalay. Dahil dito, labis siyang nainis sa pag-ibig. Ang kanyang anak ay kulang din sa pagmamahal ng ina mula noong bata pa, kaya naging isang taong tahimik at malayo sa iba. Iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng kanyang ina na makahanap siya ng asawa. Sa ilalim ng pang-uudyok ni Yan, talagang napaatras si Hyungju, kaya't sa wakas ay pumayag siyang dumalo. Unti-unting umuusad ang mga bagay ayon sa plano ni Yan. Una niyang inakala na maghihintay lamang siya ng ilang panahon hanggang sa mamatay ang kanyang asawa at mapapasa kanya ang lahat ng ari-arian. Hindi niya inasahan na ang anak na estranghero sa loob ng mahigit 10 taon ay biglang babalik. Ang pagbabalik ng anak ay nagdulot sa kanya ng labis na kasiyahan at aktibo pa niyang pinayuhan ang anak na bumalik sa kanilang tahanan. Natural na pumayag din si Seokjin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya bumalik para alagaan ang kanyang paralitikong ama, kundi para bawiin ang lahat ng bagay na sa kanya. Ito rin ang tanging hiling ng kanyang ina bago siya pumanaw.
Upang matupad ang hiling ng kanyang ina, kahit ayaw niya, kailangang magkunwari si Seokjin sa harap ng kanyang ama. Sa ibabaw, mukhang masaya si Yan dahil sa wakas ay nagkasundo na ang ama at anak. Ngunit sa totoo lang, matagal na niyang nakikita ang banta na papalapit. Nabahala ang ama nang makita na 40 taong gulang na ang anak, ngunit wala pa ring asawa. Naalala niya na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa industriyang ito, kaya't hiniling niya sa kanya na maghanap ng angkop na babae para sa kanilang anak. Sinabi ni Yoseon sa kanyang asawa na nagpaplano siyang magdaos ng isang ball sa malapit na panahon. Nang marinig ito ng asawa, agad niyang pinapunta ang anak para dumalo. Kahit ayaw ni Seokjin, wala siyang magawa kundi pasayahin ang ama. Mabilis na nagsimula ang marangyang ball ng mataas na lipunan. Lahat ng mga dalaga ay sinikap na gawing mas maganda ang kanilang hitsura, saka isinuot ang mga maselang mask. Ginawa nila ang lahat para lang magkaroon ng pagkakataong sumali sa date na ito, maging asawa ni Hyungju at maging reyna ng isang tunay na marangal na pamilya. Ang pinakamapagpanggap sa ball na ito ay si Yuhui. Nilusot niya ang manager para malaman na si Hyungju ay magsusuot ng mask ng Diyos na Zeus sa party. Nagbihis siya ng mahabang pulang gown at pumasok, matagumpay na naging sentro ng atensyon ng lahat. Sandali pa, isang lalaking nakaputing suit ang lumapit at inimbitahan si Yuhui na sumayaw, ngunit malinaw ang kanyang layunin. Sa harap ng imbitasyon ng lalaki, hindi man lang siya nagpakita ng interes. Nakita ni Yuhui ang lalaking nakasuot ng mask ni Zeus na pumasok sa party. Sinimulan niyang kilalanin ang target at maghanda para kumilos. Nang makita niyang umiinom at sumasayaw ito kasama ang isa pang babae, agad siyang sumugod, hinila ang lalaki sa gitna ng entablado. Ginawa niya ang lahat ng nakakalibog na galaw. Bawat kilos ay isang malapit na kontak. Ngunit ang hindi niya inasahan ay naunahan na siya ni Yan. Inakala niyang may magkakalat ng pagkakakilanlan ni Hyungju kaya't pinalitan niya ang mask ni Zeus at ng puting mask. Kaya ang kasama ni Yuhui ay si Seokjin pala at ang bilyonaryong si Hyungju ay ang lalaking nakaputing mask na kanyang tinanggihan kanina. Sa ngayon, nakatayo siya sa isang sulok at nag-i-enjoy. Ang tanging nakakilala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan ay ang babaeng nakaitim, si Mijin. Sa isang sulyap, nakilala ni Mijin na ang nakatayo sa sulok ay si Hyungju kaya't agad siyang lumapit. Wala talagang interes si Hyungju sa isang babaeng kagaya ni Mijin na sadya siyang nilalapitan, ngunit hindi sumuko si Mijin. Hinila niya si Hyungju sa harap ng entablado, saka sumabak din para ipakita ang kanyang ganda laban kay Yuhui. Lahat ay nag-i-enjoy sa ball. Sa panahong ito, isang babaeng nakaputing mask ay nakatayo sa malayo mula sa entablado, pinagmamasdan ang maingay na eksena. Hindi siya gaanong interesado sa ball. Ang layunin niya ay parusahan lamang si Yuhui. Nang makita ang tattoo sa balikat ng babaeng nakapulang gown, kumpirmado niya na ito nga si Yuhui. Pagkatapos ng performance sa entablado, inanyayahan ni Yuhui si Seokjin na nakamask sa billiard table. Hindi lang niya ipinakita ang kanyang magaling na kakayahan, sinigurado rin niyang gamitin ang bawat kilos para akitin ang target. Sa puntong ito, may isa pang babae ang dumating at nakialam. Ang lalaking nakaputing mask ay lumapit din sa harap ni Yuhui. Naakit siya kay Yuhui, ngunit hindi pa rin nito alam na siya ang tunay na Hyungju. Hindi man lang ito pinansin at diretsahang tinanggihan. Sa unang pagkakataon, isang bilyonaryong tulad niya ay nakaramdam ng matinding pagtanggi at nawalan na siya ng lakas ng loob na magpatuloy. Pagkatapos, sinadya ni Yuhui na maglakad sa harap ni Seokjin, kunwari nahulog ang kanyang hikaw sa sahig. Sinamantala ni Yuhui ang pagkakataong tinulungan siya nitong kunin ang hikaw para ayain itong lumabas. Parehong lumabas sila sa hallway. Paulit-ulit na nagpakilala si Yuhui na siya ay isang abogado, isang mahalagang katulong para sa kanyang trabaho sa hinaharap. Sinabi ni Seokjin na hindi siya negosyante, ngunit hindi ito masyadong inisip ni Yuhui at hindi pa rin niya napagtanto na maling tao ang kanyang nakausap. Sa isip niya, dahil hindi pa tapos ang party, nagtatago pa rin ng pagkakakilanlan ang lalaking ito. Pagkatapos, nagsimula siyang kusang hinawakan ang katawan ni Seokjin. Nang makita ni Yuhui na hindi siya tinanggihan, sinubukan niyang tignan ang reaksyon nito at hinalikan siya. Ngunit sa sandaling iyon, muling lumabas si Hyeseong, sinira ang plano ni Yuhui. Pagkatapos, umalis din si Seokjin na ikinagalit ni Yuhui. Hindi alam ni Yuhui kung sino ang babaeng nakaputing mask na ito, ngunit ramdam niyang siya ang target nito. Magsusugod na sana si Yuhui para tanggalin ang mask ni Hyeseong, ngunit naakit siya ng isang mag-asawa sa likuran nito. Bumalik ang dalawa sa lobby. Sa pagkakataong ito, si Hyungju, matapos matanggihan, napansin ang babaeng tahimik na nakaupo sa tabi. Aktibo siyang lumapit para batiin at kausapin si Hyeseong. Dati siyang normal na lecturer sa isang universidad. Ngayon,
May iba siyang dahilan para pumunta rito. Labis na naging curious si Hyungju nang marinig ang kwento nito at nagsimulang magkaroon ng interes sa babaeng nasa harap niya. Sa oras na ito, lumapit din si Seokjin. Narinig niyang sabihin ni Hyeseong na siya ay graduate ng Seoul Academy kaya't naalala niya ang kanyang unang nobya. Ngunit hindi niya alam na ang babaeng nakaputing mask na nasa harap niya ay siya nga. Sumali rin sa usapan si Mijin na palaging nasa tabi ni Hyungju. Nakita ni Yohui na ang kanyang target ay kausap ang iba na ikinagalit niya kaya't agad siyang lumapit at nagpakita ng pagiging malapit kay Seokjin. Sinabi niyang may sasabihin pa siya rito at inaya itong lumabas. Bago pa man siya makalakad ng malayo, kunwari ay nahulog siya sa sahig. Parehong sumaklolo sina Seokjin at Hyungju at syempre walang pag-aatubiling pinili niya ang taong akala niya ay si Hyungju. Lahat ng ito ay nakita ni Yan na nakatayo sa itaas. Mabilis na dumating ang huling bahagi. Tinanggal ng lahat ang kanilang mask para ipakilala ang tunay na pagkakakilanlan. Naging sentro rin ng atensyon si Yohui. Nang tanggalin niya ang kanyang mask, tumanggap siya ng walang katapusang palakpakan mula sa lahat. Ngunit hindi niya inasahan na ang babaeng nakaputing mask ay si Hyeseong. Dahil dito, bigla siyang kinabahan. Handa rin si Hyeseong. Nang tumayo siya, naghahanda para ibunyag ang lahat ng kasalanan ni Yohui sa harap ng lahat, may mag-asawang sumingit sa gulo. Nang bumalik si Hyeseong, nakatakas na si Yohui. Nag-away ang dalawang lalaki. Nagulo ang eksena at sinamantala ng mga bisita ang pagkakataon para tumakas. Nakita ni Yohui ang lalaking nakaitim na suit na tinanggal ang mask ni Zeus. Agad niyang sinundan at tinawag ito, ngunit nang lumingon, hindi ito si Hyungju, ang taong nais niyang pakasalan. Labis siyang nagulat, ngunit ang lalong nagpasorpresa sa kanya ay si Hyungju pala ang lalaking galing sa likuran. Nagtitigan sila ng ilang segundo ngunit walang nasabi. Hanggang sa makita ni Yohui ang puting mask sa kamay nito, doon niya napagtanto na nagkamali siya ng tao. Nang makita niyang sumakay sa kotse at umalis si Hyungju, hindi pa rin siya nakakabalik sa sarili, nakatayo lamang doon, puno ng pagsisisi. Pagdating sa bahay, galit niyang tinawag ang manager para tanungin kung bakit naroon si Hyeseong sa party. Sinabi ng manager na inimbitahan si Hyeseong ni Yan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yohui na naloko siya ni Yan. Bagamat tapos na ang date, lahat ay may maiiwanang taong malalim sa puso. Kung pipili sila ng isa, maaari silang magparehistro. Dahil binayaran ng manager si Yohui, agad siyang nagtanong kung sino ang pinili ni Hyungju, ngunit sinabi ng manager na kahit ang department head ay hindi alam, kaya't wala rin siyang ideya. Sa parehong panahon, pumunta ang department head sa opisina ni Yeon at inihayag na alam niya talaga kung sino ang pinili ni Hyungju, ngunit hindi niya ito sinabi sa kanya. Nagtaka ang manager at tinanong si Director Son kung bakit si Seo Hyeseong ang pinili ni Hyungju sa gitna ng napakaraming magagandang babae sa ball. Ngumiti lang si Yeon at hindi sumagot. Higit pa rito, ang taong pumili kay Hyeseong ay hindi lang si Hyungju, kundi pati ang kanyang unang pag-ibig. Kaya muling bumisita si Jin Hwaran kay Yeon. Ang layunin niya sa pagbisitang ito ay ibunyag ang masasamang gawain ni Yohui. Naintindihan din ni Yeon na hindi dahil sa appointment kaya pumunta si Hwaran. Nagupo ang dalawa at sinimulang ilabas ni Hwaran ang galit sa kanyang puso. Sinamantala ni Yohui ang pagnanakaw ng asawa nito sa kapinagbintangan. Sa huli, ito ang nagtulak sa kanyang asawa na hindi makayanan at piliing wakasan ang kanyang buhay. Matapos malaman ng lahat, hindi nagulat si Yeon. Sa tingin ni Hwaran, ang babaeng tulad ni Yohui na gagawin ang lahat para sa kanyang mga layunin ay hindi karapat-dapat sa kaligayahan at hindi dapat patuloy na makapanakit ng iba. Nagsiyasat din si Yeon sa background ni Yohui. Maliwanag na wala itong anumang iskandalo. Kaya wala silang dahilan para alisin siya sa membership list. Kahit na may mga iskandalong hindi nasisiyasat, lahat iyon ay dahil sa asawa ni Hwaran. Kahit pa alisin si Yohui sa membership list, meron pa ring mahigit 800 matchmaking companies sa bansa. Maiiwasan ba ni Hwaran si Yohui magpakailanman? Sinabi ni Yeon na kung gusto ni Hwaran na labanan ang ganitong uri ng tao, kailangan muna niyang baguhin ang sarili. Kapag naging malakas na siya, saka pa lang siya makakapagpapatakot sa iba. Doon niya makakahanap ng mas magandang paraan para maghiganti. Matapos marinig ito, natulala si Hwaran ng matagal. Ngunit nang magbalik sa sarili, hindi pa rin siya sang-ayon sa iniisip ni Yeon. Pagkatapos, umalis siya nang walang imik. Sa paglabas pa lang ng pinto, muling nakita niya si Yohui. Nang makita ni Yohui ang masamang ekspresyon ni Hwaran, labis siyang nasiyahan. Naniniwala si Yohui na makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Ipinahayag ni Hwaran na hindi niya hahayaang makuha ni Yohui ang gusto nito. Ang laban sa pagitan nila ay nagsisimula pa lang. Ang layunin ni Yohui sa pagbisita kay Yeon ngayon ay makita ulit si Hyungju.
Sa tingin ni Yuhui, noong ball, dahil sa kanyang sariling pagkakamali, nag-iwan siya ng masamang impresyon sa kanya. Kung makakagawa si Yeon ng pagkakataon para magkita ulit sila, tiyak na laging kakampi niya si Yeon. Nang makita kung gaano kasigasig si Yuhui, pumayag si Yeon sa kanyang kahilingan. Pumunta siya kay Hyungju at sinabing ang taong pinili niya, si Hwaran, ay hindi siya pinili. Bukod pa rito, may asawa ito at nag-iisang nagpapalaki ng anak. Ang mayayamang lalaki sa mataas na lipunan tulad ni Hyungju ay umaatras kapag nalamang may anak ang kausap. Nang marinig iyon, nagpakita talaga ng pagka-disappoint si Hyungju. Sinamantala rin ito ni Yeon para ipakilala si Yuhui sa kanya. Sinabi niyang si Yuhui ang pumili sa kanya. Kung papayag siya, maaari siyang tulungan para magkaroon ng appointment kasama si Yuhui. Nagduda si Hyungju. Maliwanag na noong ball, ilang beses siyang hindi pinansin ni Yuhui. Tuwing inaanyayahan niya ito, tumatanggi ito. Gayunpaman, dahil sa kuryosidad, sa wakas ay pumayag si Hyungju sa kahilingan ni Yuhui. Gusto rin niyang malaman kung ano ang iniisip ni Yuhui. Sa kabilang banda, ginamit ni Seojin ang mga clue para hanapin ang paaralan kung saan nagtuturo si Hwaran. Inakala niyang nagpakita ito sa ball dahil diborsyada na. Hindi niya inasahang sasabihin nitong dahil sa asawa niya iyon. Matapos maunawaan ng lahat at malaman na nahihirapan si Hwaran, nais siyang tulungan ni Seojin ngunit tinanggihan nito. Naalala ni Hwaran na noong ball, aktibong lumapit si Yuhui kay Seojin. Pinaalalahanan niya si Seojin na mas mabuting lumayo muna kay Yuhui dahil namatay ang asawa niya dahil sa kanya. Sa gabi, inayos ni Director Son na pumunta si Yuhui sa isang restaurant. Doon niya nakilala ang mayamang si Hyungju, ang taong nais niyang pakasalan. Maraming tanong si Hyungju kay Yuhui. Bakit ito napakalamig sa kanya noong ball ngunit ngayon siya ang pinili? Sinadya ni Yuhui na maging sobrang cold na nagpapakitang wala siyang interes kay Hyungju. Ngunit nang makita itong nag-iisa sa hall, hindi niya matiis kaya pinili niya ito. Pagkatapos, nagkunwari si Yuhui na hindi alam ang pagkakakilanlan ni Hyungju at tinanong kung ano ang pangalan ng kanyang kumpanya. Nang marinig ang sagot nito, nagkunwari siyang nagulat. Sinabi niyang minsan ay ginugol niya ang isang buwang sahod para bumili ng equipment sa laro ng kumpanya nito. Sa ilalim ng pagiging mapanlinlang ni Yuhui, nagsimulang magkilala ang dalawa. Sa ibang lugar, sa ilalim ng pag-aayos ni Yeon, pumasok din si Hwaran sa isang restaurant kasama ang lalaking may dating pinaghuhugutan ng damdamin. Bago pa man sila makapagsalita, sinadyang gamitin ng lalaki ang dahilan ng pag-enjoy sa pagkain para lokohin si Hwaran na pumunta sa itaas. Nang bumukas ang pinto, sinimulan niya itong hilahin, gustong pumasok sa isang kwarto. Natakot si Hwaran at tumakbo ng nagugulumihanan. Agad niyang tinawag si Seojin para humingi ng tulong. Nagmamadaling dumating si Seojin at nakita si Hwaran. Nabawasan ang kanyang pag-aalala nang malamang ligtas ito. Pagkatapos, nagpunta silang dalawa sa bar at nagsimulang magbalik tanaw. Sa wakas, sinabi ni Seojin sa kanya ang dahilan ng paghihiwalay nila noong mga nakaraang taon. Lumalabas na bagamat tila napakaalaga ng ama ni Seojin sa kanya ngayon noong bata siya, madalas itong nananakit sa kanyang ina. Bago iyon, mayroon din siyang kuya na muntik nang mamatay sa bugbog nang subukan nitong pigilan ang pagtatalo ng mga magulang. Hindi ito matanggap ng ina ni Seojin at nagsimulang manatili sa ospital hanggang sa siya'y pumanaw. Sa paglipas ng maraming taon, galit pa rin si Seojin sa kanyang ama. Ngunit sa pinakamalala, gusto lang niyang umalis. Pagkatapos ng college entrance exam, determinado siyang umalis ng Korea at nag-aral sa Amerika. Natatakot siyang baka isang araw ay hindi niya mapigilan at patayin ang ama at maapektuhan din si Hwaran. Kaya't tahimik na lang siyang umalis, tahimik na nagbibigay ng pagpapala sa kanya. Nang marinig ang lahat, nagulat si Hwaran. Sa kanyang puso, hindi niya inasahan na noong kabataan nito, marami pa pala itong sikretong hindi alam ng iba. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, sa huli, nagkahiwalay pa rin sila. Sa sandaling iyon, tumingala si Hwaran at napansin si Yuhui na umiinom sa malapit at nakatingin din ito kay Hyungju. Hindi maintindihan ni Hwaran. Noong ball, ipinakita nito ang malaking interes kay Seojin. Ngunit bakit kasama nito ngayon si Hyungju? Dito sumagot si Seojin sa tanong sa kanyang puso. Marahil dahil nagpalit sila ng mask, nagkamali si Yuhui ng tao at ang target nito ay palaging ang bilyonaryong si Hyungju. Tatayo na sana si Hwaran para ibunyag ang tunay na mukha ni Yuhui kay Hyungju nang malaman niyang nawala na ang dalawa. Pagkatapos ng date, inihatid ni Hyungju si Yuhui sa pinto. Sa oras na ito, naisip niyang papuntahin ito sa itaas kasama niya. Dahan-dahang pumasok si Yuhui sa elevator. Nagtitigan ang dalawa, naghihintay sa pagsara ng pinto. Ang sumunod ay hindi inaasahan. Ang dalawang taong iyon ay bigla na lang natulog ng magkasama. Talagang malalim ang mga pakana ni Yuhui.
Sa ganitong paraan, nagdesisyon silang pumasok sa isang relasyon. Kinabukasan, buong pusong ibinigay ni Hyungju ang isang napakamahal na singsing. Akala ni Yohui na nagapi na niya ang bilyonaryong si Hyungju. Ngunit nang maghintay siya hanggang gabi at muling inanyayahan ito sa bar para uminom, tinanggihan siya nito sa dahilan ng trabaho. Lumalabas na ang nangyari sa pagitan nila ay pagsisiyasat lang ni Hyungju, ngunit inakala ni Yohui na nagtagumpay na ang plano niya. Kaya sinimulan niyang sadyang guluhin si Hwaran. Sinamantala niya ang kanyang posisyon para bawiin ang bahay na isinangla ng asawa ni Hwaran at biglang nakialam sa proyektong pinamumunuan nito sa paaralan na nagtulak sa paaralan na paalisin si Hwaran sa trabaho. Ngunit hindi niya inasahan na nakita ng mga leader ng paaralan na medyo kawawa si Hwaran, kaya ipinakilala siya sa isang tutoring job sa isang pamilya. Hindi inaasahan, ang estudyanteng tinuturuan ni Hwaran ay ang anak ni Hyungju, kaya muling nagkita sila. Nagbatian ang dalawa, ngunit hindi nakilala ni Hyungju na ito ang babaeng pinili niya sa matchmaking ball. Parang nakita na sila dati, ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Nakita ni Hwaran ang lalaking nasa harap niya. Alam niyang si Hyungju ito. Hindi niya piniling gumamit ng daya para makuha ang taong gusto niya, ngunit may bago siyang plano. Iyon ay kapag pinakamasaya si Yohui, saka ibubunyag ang tunay nitong mukha. Kinabukasan, muling nag-date si Yohui kasama si Hyungju. Nagpaplano kung maaari silang maglakbay ng magkasama. Ngunit wala ito sa plano ni Hyungju at pinag-usapan lang nila ito ng basta at iyon na. Pagkatapos, aktibong hiniling ni Yohui na ihatid siya ni Hyungju sa bahay at nais pa nitong magkasama silang dalawa. Kaya sinabihan niya ang company driver na umalis. Hindi inaasahan, aksidente niyang nakita si Hwaran na lumalabas sa bahay ni Hyungju. Labis na nagulat si Yohui. Nang marinig kay Hyungju na ito raw ang tutor ng kanyang anak, lalong gulat si Yohui. Sinabi niya rito na si Hwaran pala ang Athena na lumabas sa matchmaking ball. Doon niya lang naunawaan kung bakit pamilyar ito sa kanya. Upang hindi ma-expose ni Hwaran ang kanyang sikreto, sinimulan ni Yohui siyang itangka. Ipinasa niya ang lahat ng kanyang ginawa kay Hwaran at sinabing marami raw itong masamang nagawa, madalas mang-akit ng mga lalaki para kumita. Bukod pa rito, marami na raw ang nabiktima niya. At ngayon, ang target pa raw nito ay si Hyungju. Nang marinig ito, naguluhan siya. Ang pinakaayaw niya ay ang mga taong nagsasabi ng masama sa likod ng iba. Pag-uwi ni Hyeseong, biglang dumating si Hyungju. Naiwan pala ang kanyang cellphone sa bahay nito. Ngunit dahil dito, na-misinterpret niya ang sitwasyon at naniwala sa sinabi ni Yohui. Inakala ni Hyungju na sinasadya ni Hyeseong na lumapit sa kanya, kaya hinawakan niya ang kamay nito at tinanong kung intensyonal ba ang paglapit niya. Nang marinig ito, nagtaka si Hyeseong. Para sa kanya, walang basehan ang kanyang ginawa at hindi niya kailangang magpakapolite sa ganitong klase ng tao. Diretsahan niyang sinabi kay Hyungju na pagkatapos ng final exams ng anak nito, kusang aalis siya bilang tutor. Paglabas ng bahay ni Hyungju, labis na nasaktan si Hyeseong. Hindi niya inakalang mami-misinterpret siya ng iba. Mabilis niyang pinaandar ang kotse para umalis, ngunit sa daan, may isang sasakyan ang pumigil sa kanya. Pagbaba niya, nakita niyang si Yohui pala ito. Nabaliw si Yohui at sinabihan si Hyeseong na huwag lalapit sa kanya. Ngayon, pati si Hyeseong gustong pumasok sa buhay ni Hyungju. Sinabi ni Hyeseong na ilalantad niya ang tunay na ugali ni Yohui. Hindi ito karapat-dapat na makapag-asawa ng mayaman. Nagkunwari si Yohui na ibang level siya kay Hyeseong. Kapag hinamon siya nito, hindi niya ito palalampasin. Doon lang naunawaan ni Hyeseong kung bakit biglang nagduda sa kanya si Hyungju. Hindi itinanggi ni Yohui ang ginawa niya. Ginamit pa niya ito para takutin si Hyeseong. Kapag ibinunyag nito ang sikreto niya, isusumbong niyang ginahasa siya ng asawa ni Hyeseong. Ginamit pa niya ang anak nito para pilitin siya. Galit na galit si Hyeseong ngunit wala siyang magawa. Kinabukasan, pumunta si Yohui kay Ho-chan at nagpa siyang sumali sa legal team nito dahil alam niya ang lahat ng trabaho nito, ang maging legal consultant ng kumpanya ni Hyungju. Gusto niyang gamitin ito para makuha ang tiwala ni Hyungju. Ipinagmalaki niya kay Ho-chan na siya ang kasintahan ni Hyungju at ang magiging babaeng boss ng kumpanya. Ang pagsali niya ay makakatulong para lumapit ang relasyon nila. Sumang-ayon din si Ho-chan. Sa ibang lugar, nagkita ulit si Seo-hyun at ang ina ni Hyeseong. Tinanong ng ina kung bakit walang progreso ang love life ng anak nito kamakailan. Sinabi ni Seo-hyun na huwag mag-alala, na ayos na niya ang lahat. Sa totoo lang, hindi niya gusto si Yohui mula pa noong una. Naiintindihan niya ang plano nito. Balang araw, malalantad din ang tunay niyang ugali. Kapag humina na ang feelings ni Hyungju kay Yohui, makikita niya kung gaano kakilabot ang mga babaeng lumalapit sa kanya. Sa panahong iyon, ibibigay niya ang pinakaangkop na pagpipilian.
Ang nasa isip ni Seo-hyun ay si Mi-jin. Kapag naging sila ni Hyung-ju, makukuha niya ang lupa na gusto niya. Mabilis na kumilos si Seo-hyun. Una, pinakilala niya si Mi-jin sa ina ni Hyung-ju para makuha ang suporta nito. Pagkatapos, kinausap niya si Hyung-ju para alamin ang estado ng relasyon nila ni Yoo-hui. Nang makita niyang na-realize na ni Hyung-ju na pera lang ang habol ni Yoo-hui, agad niyang ipinakilala si Mi-jin. Sinabi ni Seo-hyun na ang kailangan niya ngayon ay hindi pag-ibig, kundi isang taong makakatulong sa kanyang career. At si Mi-jin ang pinakaangkop. Hindi lang ito makakatulong sa trabaho niya, kundi maaasahan din sa pamilya. Nang marinig ang mga salita ni Seo-hyun, muling napaisip si Hyung-ju. Kaya nang magkaroon ng internal meeting si Rex, pinag-usapan nila ang unang pagkikita ni na Hyung-ju at Mi-jin. May nagbungkahi ng tahimik at makataong lugar habang ang iba ay golf course. Pagkatapos suriin ang personalidad ni Hyung-ju, nagdesisyon si Seo-hyun na buong racetrack ang i-book. Kaya naging maayos ang unang date ni na Hyung-ju at Mi-jin. Marami silang pagkakasundo. Sa pagtatapos nito, sinubok ulit ni Hyung-ju si Mi-jin. Inaya niya itong uminom. Bagamat gusto sana ni Mi-jin, sumunod pa rin siya sa plano ni Seo-hyun. Tumanggi siya sa dahilang may urgent matters siya. Nakatulong ito para makapasa siya sa unang pagsubok ni Hyung-ju. Sa panahong ito, hindi pa rin alam ni Yoo-hui ang peligrong papalapit. Akala niya pupunta si Hyung-ju sa golf course kaya nag-ayos siya at sumama kay Ho-chan doon. Pero wala siyang nakita. Labis siyang nanghina. Sa kabilang banda, kinukumusta rin ni Seo-hyun ang date ni na Hyung-ju at Mi-jin. Nang marinig niyang sinabing calm at professional ni Hyung-ju si Mi-jin, sinabi ni Seo-hyun na ang babaeng tulad nito ang nagbibigay ng stability at trust at angkop na maging asawa ng isang successful na lalaki tulad ni Hyung-ju. Nang marinig ang mga salita ni Seo-hyun, pumayag si Hyung-ju na ituloy ang pag-date kay Mi-jin. Sa kabilang dako, natapos na ang exam ng anak ni Hyung-ju. Hindi inaasahan, sa gabay ni Hye-seong, unang beses na nakaisang daan si Junho. Labis ang tuwa ng bata at ng kanyang lola. Nagpasalamat sila sa tulong ni Hye-seong. Nang gabi, pagkatapos ng huling lesson ni Hye-seong kay Junho, inanyayahan siya ng ina ni Hyung-ju na mag-dinner. Pero tumanggi siya na ito na raw ang huling lesson niya. Pagkatapos magmano, handa na siyang umalis. Pero ayaw nilang payagan ni Junho at ng lola nito. Para sa kanila, napakagaling niyang guro. Tinanong ng ina ni Hyung-ju kung bakit siya aalis. Nang malaman na dahil sa pangako niya kay Hyung-ju, pareho silang naguluhan at napatigil. Umalis si Hye-seong habang nakatulala lang si Hyung-ju sa hapag. Galit na galit si Junho sa ama at diretso siyang umakyat sa kwarto. Mismong ang ina nito ay pinagalitan si Hyung-ju. Mahirap makahanap ng gurong kasing galing ni Hye-seong at kitang-kita naman ang dedikasyon nito sa pagtuturo. Pagkatapos, pumunta si Hyung-ju para aliwin ang anak at nangakong hahanap siya ng mas magaling na tutor. Pero ayaw ni Junho. Si Hye-seong lang ang gusto niya. Hindi niya maintindihan ang ginawa ng ama. Hindi rin maintindihan ni Hyung-ju kung bakit gustong-gusto ng anak si Hye-seong. Sinabi ni Junho na may soul connection sila. Kapag kasama niya ito, para siyang kasama ang kanyang ina. Para sa kanya, hindi lang guro si Hye-seong kundi isang taong nagbibigay inspirasyon sa kanya para mabuhay. Unang beses niyang nakilala ang isang guro na sobrang responsable. Nang marinig ang komento ng ina at anak tungkol kay Hye-seong, muling nag-isip si Hyung-ju. Pagkatapos, nagkita sila ni Hyung-ju at ng lalaking nakilala niya sa ball sa tulong ni Seon-jin. Doon niya lubos na naintindihan ang personalidad ni Hye-seong. Sinabi ni Seon-jin na isa itong professional, dedicated sa trabaho at walang balak magpakasal muli. Kahit ang ina nito ang nagpa-register sa Rex nang hindi niya alam. Nang malaman niyang nagkamali siya kay Hye-seong, kusang niya itong inanyayahan sa lunch at humingi ng tawad. Sana raw ay bumalik ito bilang literature teacher ng anak niya. Sinabi ni Hye-seong na pag-iisipan niya. Pagkatapos, tinanong ni Hyung-ju kung ano talaga ang gusto nitong sabihin sa ball noon. Ikinuwento ni Hye-seong ang kanyang istorya. Iniwan siya ng asawa dahil sa isang babae. Sinadya nitong akitin ang asawa niya at hinikayat pa itong magnakaw. Nang mabuking, hindi lang nito sinisi ang lahat sa asawa ni Hye-seong kundi pinaratangan pa ito ng rape. Dahil dito, nagpakamatay ang asawa niya. Tinanong ni Hyung-ju kung kasama ba sa ball ang babaeng iyon. Hindi sinabi ni Hye-seong kung sino ito dahil desidido siyang ilantad ang mga kasalanan ni Yoo-hui sa tamang panahon. Kapag nasa rurok na ng tagumpay ito, sa kanya ipapakita ang lahat ng nawala sa kanya dahil kay Yoo-hui. Pinatahan ni Hyung-ju si Hye-seong na ang sakit ay pansamantala lang. Sa totoo, may sariling iniisip din si Hyung-ju. Kahit marami siyang pera, lahat ng babaeng lumalapit sa kanya ay may hidden agenda. Gusto niya ng taong tunay ang intensyon sa kanya. Sa kabilang banda, si Yoo-hui na lubog sa pag-ibig ay nagising din. Nang marinig niyang may ipinakilala ulit si Seo-hyun kay Hyung-ju,
Pumunta siya rito at sinabing mahal na siya nito. Hiniling niyang huwag nang sayangin ang oras ni Seohyun. Pero simula pa lang, ayaw na ni Seohyun sa kanya. Ang taong tulad niya na gustong magpakasal lang sa mayaman, hindi kayang lokohin si Hyungju. Salamat sa paalala ni Seohyun na alala ni Yuhui na ang singsing na ibinigay sa kanya ni Hyungju ay isa lang palang pagsubok. Maingat din na nagpaalala si Seohyun kay Yuhui na mag-ingat kay Hyeseong. Ang relasyon ni na Hyungju at Hyeseong ay hindi normal. Nakakapasok at nakakalabas pa nga si Hyeseong nang malaya sa bahay ni Hyungju. Sinabi ni Yuhui kay Seohyun na huwag mag-alala. Sa tamang panahon, aayusin niya si Hyeseong. Sa kabilang banda, dahil sa pagkakonsensya, binigyan ni Hyungju ng kotse si Hyeseong. Ngunit masyadong malaki ang regalong ito para kay Hyeseong. Matatag niya itong tinanggihan. Labis na nagulat si Hyungju. Nang gabing iyon, nakaupo si Yuhui at tinititigan ang singsing na ibinigay sa kanya ni Hyungju. Para bang may kalkulasyon sa kanyang puso. Nagpadala siya ng mensahe kay Hyungju na nagnanais makipagkita. Ngunit iniisip pa rin ni Hyungju ang pagkakamali niya kay Hyeseong. Paano siya magkakaroon ng gana para isipin ito? Kaya dumiretso si Yuhui sa bahay ni Hyungju para ibalik ang diamond ring na ibinigay nito. Ang totoo, ayaw niyang maging kabit lang. Ang gusto niya ay maging amo ng bahay na ito. Pero hindi niya inasahan na tatanggapin siya ng malamig kahit may singsing na ibinigay. Kasabay nito, sinabi niyang kung para bayaran ang nangyari nung gabi, hindi niya ito kailangan. Pero pagkalakad ng ilang hakbang, bumalik siya. Sinabi niyang ang yabang at taas ng tingin ni Hyungju sa sarili kaya akala nito pera lang ang habol niya. Sinabi rin niyang hindi niya gusto si Hyungju noong una. Sumama lang siya dahil sa paulit-ulit na pagpapakilala niyon. Sa huli, gumamit si Yuhui ng paraan para provokahin ito. Sinabi niyang walang saysay ang pakikipag-date sa taong tulad ni Hyungju na hindi marunong rumespeto. Kasabay nito, sinabi rin niyang sawa na siya sa laro nung gabing iyon at hindi niya kailangan ng kompensasyon mula kay Hyungju. Hindi na sayang ang oras ni Yuhui sa pagtayo roon. Nasaktan ang pride ni Hyungju. Ang magaling na pag-arte ni Yuhui ay nagtagumpay sa paggising sa kompetisyon sa puso ni Hyungju. Talagang sanay na sanay si Yuhui sa pag-akit ng mga lalaki. Pagkatapos, pumunta sila sa wine cellar para pumili ng alak. Si Yuhui na kanina ay iginiit ang breakup, ngayon ay nagsimula na naman ng bagong plano. Kusa niyang iminungkahing maging magkaibigan na lang sila ni Hyungju. Masayang pumayag ito. Sa wakas, hindi naman masama ang magkaroon ng bagong confidant. Pero iba ang iniisip ni Yuhui dahil ang tinatawag niyang pagkakaibigan ay puno ng posibilidad. Habang namimili ng alak, biglang pumasok si Hyeseong kasama si Junho. Nang makita ni Yuhui na nasira ang magandang sitwasyon dahil kay Hyeseong, labis siyang nagalit. Biglang lumitaw si Hyeseong dahil plano sana ni Junho na bisitahin ang ina para ipagmalaki ang 100 puntos niya sa literature. Pero nang makita niyang maayos ang buhay ng ina ngayon, hindi niya ito nagambala at naghintay sa ilalim ng building nito ng ilang oras. Nang marinig ito, pinakuha ni Hyungju si Hyeseong para sunduin ang anak at iuwi. Kaya narito siya ngayon. Pero wala sa isip ni Yuhui ang dahilan. Nabaliw ito at hinila palabas si Hyeseong. Muntik nang sumiklab ang away ng dalawang babae. Halos magsuntukan na nga sila. Sa harap ng masasamang plano ni Yuhui, hindi naman napaibaba si Hyeseong. Pero hindi inasahan, kinabukasan ay muling siniraan ni Yuhui si Hyeseong. Ginamit niya ang posisyon sa kumpanya para ipa-auction ang bahay na tinitirhan nito. Ang kotse rin ni Hyeseong ay pansamantalang kinuha ng kumpanya sa hindi malamang dahilan. Mahirap na ang buhay ni Hyeseong. Ngayon ay lalo pang nahirapan dahil bukas na ang auction ng kanilang bahay. Walang choice si Hyeseong at ang anak kundi lumipat ng gabing iyon. Pero kahit ganito, hindi pa rin sila pinalampas ni Yuhui. Diretso siyang pumunta kay Hyeseong para tuksuhin ito at ang anak at maging insultuhin si Hyeseong sa harap ng anak nito. Hindi alam ni Hyeseong at ng helpless nitong anak ang dapat gawin. Pagkaalis ni Yuhui, dumating agad si Seokjin nang mabalitaan ang nangyari. Nang malaman nitong wala nang matirhan si Hyeseong at ang anak, binili niya ang buong building. Ibig sabihin, hindi na kailangang lumipat pa ang mag-ina. Kahit binayaran pa rin ni Hyeseong ang renta kay Seokjin, labis pa rin siyang nagpasalamat sa tulong nito. Kinabukasan, galit na galit si Yuhui nang malamang hindi na alis si Hyeseong. Hindi niya inasahang ganito kahirap turuan ng leksyon si Hyeseong. Sa kabilang banda, muling naka-100 puntos si Junho sa literature. Labis itong ikinatuwa ni Hyungju. Para pasayahin ang anak at pasalamatan si Hyeseong, nagdesisyon si Hyungju na isama sa outing ang anak, si Hyeseong at ang anak nito. Habang kumakain, tinawag ng anak ni Hyeseong si Junho ng kuya. Labis itong ikinatuwa ni Junho dahil simula nang maghiwalay ang magulang, bihira niyang makita ang ina.
Kinamumuhian niya ang ina sa pagtatraidor sa ama, pero patuloy pa rin siyang nangangarap na matanggap ang pagmamahal nito. Kaya ang pag-aalaga ni Hyeseong kay Junho ay nagustuhan talaga nito ang pagsasama nila. Pagkatapos, pumunta sila sa bow ng fishing boat. Habang nag-aayos ng gamit, aksidenteng nasugatan ng kawit si Junho. Nang makita ni Hyeseong na dumudugo ito, agad niyang tiningnan ang sugat at tinulungang gamutin, kasabay ng paalala na huwag babasain. Nakita ni Hyungju ang pagmamahalan nila at labis siyang naantig sa paninindigan sa tabi. Parang mula sa sandaling iyon, nagkaroon ng espesyal na pagtingin si Hyungju kay Hyeseong. Sa totoo lang, nakita niyang bihiring magsalita ang anak simula bata pa, pero kapag kasama si Hyeseong at ang anak nito, palagi itong masayahin at madaldal. Sa sandaling iyon, na-realize ni Hyungju kung gaano siya nagkulang sa anak. Salamat din sa presensya ni Hyeseong kaya naging masayahin si Junho. Habang naglalaro ang dalawang bata, biglang hinangin at muntik nang mahulog si Hyeseong. Buti na lang nahawakan siya ni Hyungju. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng physical contact ang dalawa. Parehong nahiya. Pagkatapos ng outing, muling ibinigay ni Hyungju ang luxury car kay Hyeseong. Una itong tumanggi, pero ang anak na katabi ay agad na pumasok sa kotse. Sa ginawa ng anak, hindi alam ni Hyeseong ang dapat gawin. Nang makita ni Hyungju ang kahihiyan nito, sinabihan niya itong huwag mag-overthink. Regalo lang ito bilang pasasalamat sa pag-aalaga kay Junho. Simple lang. Pagkaalis ni Hyeseong at ng anak, nagtaka si Hyungju. Biglang sinabi ni Junho na kung magkakaroon siya ng inang tulad ni Hyeseong, masaya siya. Nang makita ang admiring gaze ng anak, ngumiti rin si Hyungju. Umiinom mag-isa si Seokjin para lunasan ang lungkot. Nang gabi, nakita niya sa online post ng anak ni Hyeseong ang pictures ng outing nila ni Hyungju. Sa sandaling iyon, pumasok ang stepmother na si Yeon sa kwarto ni Seokjin. Pumayag itong makipagtulungan at ipagpartner siya kay Hyeseong. Kaya kinabukasan, ginamit ni Yeon ang pangalan nito para dalhin si Hyeseong kay Seokjin. Hindi lang niya inakalang magkatugma ang dalawa. Ipinakilala rin niya ang relasyon nila ni Seokjin. Pero nagkataon, dumating din sina Hyungju at Mijin para kumain. Maliwanag na planado ito ni Yeon. Bago pa makapagsalita si Hyeseong, sinabi ni Yuhui na nagde-date ang dalawa. Hindi nagpaliwanag si Hyeseong kay Hyungju dahil naiintindihan niyang ginawa ito ni Yeon dahil madalas siyang pumunta sa bahay nito. Natatakot siyang makaapekto ito sa pagde-date ni na Hyungju at Mijin. Kay Yeon naman, ipinakilala niya si Hyeseong kay Seokjin dahil alam niyang hindi aprobado ng ama nito ang relasyon. Nagdulot ito ng away sa mag-ama. Sa kabilang banda, hindi masaya ang date ni na Hyungju at Mijin. Sinadya pa nitong sabihing compatible sila para bang magkarelasyon na simula college. Maaaring ituring na kapalaran ang muling pagkikita pero hindi niya alam na ayaw marinig ng lalaking kaharap ang mga salitang ito. Abala rin si Yuhui sa pagpaplano ng paninira kay Hyeseong. Ginamit niya ang posisyon sa kumpanya para pumunta sa bahay ng ex-husband nito at kasabay nito, nagsinungaling na ginamit ni Hyeseong ang pagiging tutor para sadyaing lapitan si Hyungju. Gustong-gusto rin siya ni Junho at hindi naman matalino ang ex-wife ni Hyungju. Nang marinig ito, galit na pumunta sa bahay ni Hyungju ang ex-wife. Akala niya hindi sinagot ng anak ang tawag dahil sa utos ni Hyeseong. Nang makita itong bumababa mula sa taas, sinimulan niyang insultuhin. Sinabing gumawa ng kahihiyan si Hyeseong sa harap ni Junho. Nakipagtalo si Hyungju para ipagtanggol si Hyeseong pero hindi inasahang sinampal siya ng ex-wife. Binalaan ni Hyungju na huwag nang bumalik. Kung hindi lang para sa anak, hindi niya ito matitiis. Nasaksihan mismo ni na Hyeseong at Junho ang away nila. Para malinawan ang isip, nag-inuman sila ni Hyungju. Dahil sa sama ng loob, nagpakalasing ito. Dahil pareho silang tinarantado sa pag-ibig, pareho silang may sakit na hindi maunawaan ng iba. Medyo lasing na si Hyungju at nakatitig kay Hyeseong. Sa sandaling iyon, parang nahulog na siya sa kanya. Pinaalalahanan din siya ni Hyeseong na tapos na ang lahat. May bagong simula ang lahat. May hiningi rin si Hyeseong na tulong kay Hyungju. May bago na namang plano si Yeon. Sinabi nito kay Yuhui na hindi pakikialam sa kasal ang intensyon ni Hyeseong kundi sirain ang buong buhay nito. Kung gusto niyang matapos ang lahat, kailangang tuluyang mawala si Hyeseong. Ang totoo, gusto ni Yeon na maggantihan sina Hyeseong at Yuhui para madaling maging successful ang pagde-date ni na Hyungju at Mijin. Doon lang niya makakamit ang layunin. Nascam na naman si Yuhui sa mga salita ni Yeon. Habang nag-iisip siya kung paano haharapin si Hyeseong, nakasalubong niya ang direktor na sangkot sa embezzlement case noong mga nakaraang taon. Ang unang ginawa nito matapos makalaya sa bilangguan ay hanapin si Yui. Nang makita ni Yui ang direktor, kitang-kita rin ang kanyang pagkabahala. Lumalabas na ang direktor na ito ay nakulong dahil naipit siya ni Yui. Ngunit dahil nakatanggap siya ng malaking halaga mula kay Yui,
pinili niyang itago ang usapin sa pagitan nito at ng asawa ni Hyeseong. Maraming beses ding dumalaw si Hyeseong sa bilangguan, umaasang isusumbong niya si Yui sa korte para maparusahan ito ng nararapat. Ngunit hindi pinansin ng direktor ang kahilingang ito na walang pakinabang para sa kanya. Nakita ng direktor na sumisikat ang karera ni Yui habang siya ay nagdusa sa loob ng bilangguan. Labis ang kanyang pagkainis. Hindi nag-aksaya ng panahon ang direktor at direktang hinila si Yui papunta sa rooftop. Nagmakaawa si Yui na tulungan siya ng direktor isang huling pagkakataon, ang alisin si Hyeseong. Kapalit nito, babayaran niya ito ng malaking halaga. Sa kabilang banda, nagpa siya si Hyungju na magdaos ng wine party sa kanyang winery. Nagpadala siya ng mga imbitasyon sa lahat. Kahit ang ama ni Seokjin na nakaratay sa kama ay dumalo. Nang makita ang kagandahan ni Hyeseong, agad na naakit si Seokjin. Ang eksena ng dalawang masayang nag-uusap ay nasaksihan ng ama ni Seokjin. Tinanong niya ang anak kung ang babaeng katabi nito ang kanyang gusto. Mabilis na itinanggi ito ni Hyungju. Sinabi niyang magkaibigan lang sila, ngunit hayagang inamin ni Seokjin ang kanyang nararamdaman para kay Hyeseong. Kasabay nito, sinabi niyang kahit may anak at diborsyada na si Hyeseong, pipiliin pa rin niya ito. Ang mga salitang ito ay ikinagalit ng ama. Naramdaman ni Hyeseong ang tensyon kaya umalis na sana siya, ngunit pareho siyang hinabol ni Seokjin at Hyungju. Nang makita na parehong nagtatanggol kay Hyeseong ang dalawang lalaki, hindi na napigilan ni Choi Yoo-hui ang sarili. Sinabi nito kay Hyungju na si Hyeseong ay isang babaeng gagawin ang lahat para sa kanyang mga layunin. Gustong lumapit ni Hyeseong kay Hyungju kaya nagpanggap itong tutor sa kanilang bahay. Habang nagsasalita, inilabas ni Yoo-hui ang isang recording. Ang tao sa recording ay ang propesor ni Hyeseong sa universidad. Sinabi nito na alam ni Hyeseong ang pagkakakilanlan ni Hyungju mula pa sa simula. Alam din nito na kailangan ng tutor ang pamilya nito. Kahit mag-resign pa ito sa trabaho, pupunta pa rin ito roon. Nang makita ang kahayukan ni Yoo-hui, hindi na napigilan ni Hyeseong. Direktang inilabas nito mula sa bulsa ang singsing na ibinigay ni Yoo-hui sa kanyang asawa bilang patunay ng pagmamahalan. Ibinunyag sa lahat ang relasyon nito sa kanyang asawa. Nang makita ang singsing, nahiya si Yoo-hui ngunit patuloy pa ring nagdadahilan. Sinabi niyang napilitan lang siya, ngunit sinabi ni Hyeseong na nakaukit ang pangalan nilang dalawa sa singsing. Bukod pa rito, si Yoo-hui rin ang bumili nito. Tinanong ni Hyeseong kung ano talaga ang ginawa ni Yoo-hui para piliin ng kanyang asawa na wakasan ang kanyang buhay ng ganoon. Sa sandaling iyon, biglang may lalaking sumingit. Ang lalaking iyon ang pinakamay alam sa sitwasyon. Sa kilos ng direktor, tila nasa panig niya si Yoo-hui. Nang makita ang kasamahan, agad na sinagot ni Yoo-hui na dahil sa pagbibintang ng asawa ni Hyeseong kaya napilitang makulong ang direktor. Direktang lumapit ang direktor kay Hyeseong at tinanong kung gusto nito talagang malaman ang katotohanan. Habang nagugulumihanan ang lahat, biglang sinampal ng malakas ng direktor si Yoo-hui. Nagulat din ito sa nangyari. Sinabi ng direktor na pareho pa rin si Yoo-hui sa dati. Maliwanag na may ginawa itong masama, ngunit nagmamalaki pa rin. Pagkatapos, pinatugtog ng direktor ang isang recording. Sa recording, sinisisi ni Yoo-hui ang asawa ni Hyeseong. Sa wakas, naibunyag na ang katotohanan. Hindi napigilan ni Hyeseong ang pagluha nito. Nang makitang nalantad na ang lahat, nawalan ng kontrol si Yoo-hui at nagsimulang magwala. Di nagtagal, dumating ang pulisya para arestuhin siya dahil sa pagnanakaw at paninirang puri. Lumalabas na ang pagdaraos ni Hyungju ng bangket ngayon ay dahil isinumbong sa kanya ni Hyeseong ang buong katotohanan. Gusto niyang tulungan itong parusahan ang mga salarin. Sa wakas, nagwakas na ang lahat. Ipinahayag ni Hyungju ang kanyang nararamdaman kay Hyeseong. Naghanda na rin sila para sa bagong buhay na magkasama. Ngunit ang hindi inasahan ni Hyungju ay ang muling pagpakita sa kanya ni Yoo-hui na kahapon lang ay inaresto. Lumalabas na pinagbantaan ni Yoo-hui si Counselor Jung. Kung hindi siya tutulungan, ilalantad nito ang kanilang relasyon. Dahil takot na maapektuhan ang kanyang eleksyon, ginamit ni Counselor Jung ang kanyang kapangyarihan at pinalaya ang kanyang anak sa labas ng kasal. Pagkalabas, ang unang ginawa ni Yoo-hui ay hamunin ang grupo ni Hyungju. Sinabi nitong hindi siya susuko ng madali. Sa kabilang banda, muling pumunta si Seo-hyun kay Hyeseong na nagsabing nag-away si Seokjin at ng kanyang ama dahil sa kanya. Para sa kanya, pumayag na rin siyang suportahan ang pagpapakasal nila dahil sa away sa ari-arian, ngunit natanaw na ni Hyeseong ang tunay na intensyon nito. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Yoo-hui mula sa labas. Nagulat si Hyeseong nang makita ito. Pagkatapos, muling nag-away ang dalawa. Pareho silang nagsabing hindi nila pababayaan ang isa't isa. Sa puntong ito, iisa na lang ang layunin ni Yoo-hui, gibain si Hyungju at sirain si Hyeseong. Alam niyang protektado ng kanyang ama ang kanyang imahe para sa eleksyon,
Kaya sinamantala niya ito at hiniling na tulungan siyang maghiganti. Ang unang gagawin ay gibain ang kumpanya ni Hyungju dahil hindi lang niya inapi ang kanyang damdamin kundi tumalikod pa ito at tumayo sa panig ni Hyeseong. Walang magawa si Counselor Jung kundi pumayag para manatiling lihim ang kanilang relasyon. Pagkatapos, pumunta siya sa partner ni Hyungju. Alam ni Yohui na matagal ng balak nito ang kunin ang kumpanya nito. Bukod pa rito, may relasyon ito sa dating asawa ni Hyungju. Ibinigay ni Yohui ang isang kontrata. May pagkakamali ito sa merger ng kumpanya ni Hyungju. Kailangan lang samantalahin ng lalaki ang puntong ito para talunin si Hyungju. Nakita nito ang magandang oportunidad at pumayag na makipagtulungan kay Yohui. Agad na nagkaroon ng malaking problema ang kumpanya ni Hyungju. Para mailigtas ang kumpanya, pumunta si Hyungju kay Counselor Jung para humingi ng tulong. Pumayag rin itong makipagtulungan, ngunit napilitan si Hyungju na tanggapin ang kahilingan nito. Ang pakasalan, ang babaeng itinalaga nito. At ang babaeng tinutukoy ni Counselor Jung ay walang iba kundi si Yohui, ang kanyang sariling anak. Lumalabas na hindi pa rin makalimutan ni Yohui at iginiit na pakasalan si Hyungju. Basta pumayag lang itong mag-propose, tutulungan niyang lutasin ang problema nito. Hindi na kailangan ng tulong ni Counselor Jung. Lumalabas na nagkunwari lang si Yohui na makipagtulungan sa partner ni Hyungju. Ang layunin ay mapakasal ito sa kanya. Sa kabilang banda, pumunta ang ina ni Mijin kay Counselor Jung at nagtanong kung bakit niya ipapakasal si Yohui kay Hyungju. Maliwanag na para sa anak niya ang plano nito. Sa harap ng pagtatanong ng asawa, hindi pa rin nito mailantad ang relasyon niya kay Yohui. Kailangan niya ang suporta ng asawa para sa eleksyon. Nag-isip ng bagong plano ang ina ni Mijin. Marami siyang paraan para mawala si Yohui sa mundo. Sa kabilang banda, pumunta rin ang ina ni Hyungju kay Hyeseong. Nang malaman nitong gusto ng anak niya si Hyeseong, binigyan nito ng pera. Umaasa siyang aalis ito at hindi natutulong kay Junho. Wala sa plano ni Hyeseong ang muling magpakasal. Hindi rin niya tinanggap ang pera. Ngayon ay kaarawan ng anak ni Hyeseong. Maaga itong umuwi para maghanda ng masarap na hapunan. Nagdala rin ng cake si Seokjin. Ngunit wala sa plano ni Yohui na patawarin sila. Nais nitong saktan ng anak ni Hyeseong. Unti-unting nabubuo sa isip nito ang isang masamang plano. Di nagtagal, may natanggap na balita si Hyeseong. Nang malaman ito, labis ang takot nito. Pagdating sa ospital, nakita nito ang anak na walang malay sa kama. Lubusan itong bumagsak. Sinabi ng doktor na kung hindi magigising ang anak nito sa loob ng 2 linggo, kailangan na nilang maghanda para sa libing. Tumingin si Hyeseong sa anak na nakahiga. Hindi nito alam kung bakit nangyari ito. Sa panahong ito, dumalaw din si Yeon sa anak ni Hyeseong. Ibinigay nito ang isang larawan. Iyon ang eksena ng transaksyon ni Yohui at ng Draper na bumangga sa anak nito. Labis ang hinagpis ni Hyeseong. Hindi nito inasahan na magiging ganito kalupit si Yohui. Kahit bata ay hindi nito pinatawad. Nang marinig ang ginawa ni Yohui sa anak ni Hyeseong, galit na pumunta si Hyungju para hanapin ito. Ngunit patuloy pa ring nagdadahilan si Yohui. Matapos kumalma, dinala ni Hyeseong ang cellphone ng dating asawa upang ipaayos. Maraming lihim ang nakaimbak sa telepono. Isa na rito ang katotohanang si Yohui ay illegitimate daughter ni Counselor Jung, kaya pala madali siyang nakalaya. Diretso si Hyeseong kay Counselor Jung at hinilingang bantayan ang anak nito, ngunit pinalayas siya ng mga gwardya. Paglabas niya, sinalubong siya ni Yohui. Bago pa makaganti si Yohui, sinampal siya ni Hyeseong. Ngayon, talagang napukaw niya ang galit nito. Sinabi niyang papapanagutin niya ang lahat ng sangkot. Pagkalabas sa opisina ni Counselor Jung, nakipagkita si Hyeseong sa isang journalist at ibinigay ang lahat ng ebidensyang hawak niya. Umaasa siyang ilalantad nito ang lahat. Sa panahong ito, nagdesisyon din si Yohui na umaksyon para maunahan ang lahat. Muli niyang ginamit ang identidad bilang stepdaughter para takutin si Counselor Jung at hilinging tulungan siyang durugin si Hyeseong. Para sa sariling ambisyon na maging presidente, wala siyang choice kundi pumayag. Pagkatapos, masayang umalis si Yohui habang pinapanood si Counselor Jung na tinatawagan ang sekretary para ipaubaya ang pag-aaksyon kay Hyeseong. Nang pauwi na si Hyeseong matapos ang meeting sa journalist, may kotse na lihim na sumunod sa kanya. Pilit itong itinabingi ang sasakyan ni Hyeseong. Hinataw siya hanggang mawalan ng malay at ikinulong sa trunk. Kinuhaan ng larawan ng kotse niya habang dinudurog ng compression truck at ipinadala kay Yohui bago umalis. Nang makita ang mga litrato, napanatag si Yohui. Biglang dumating si Hyungju para pumayag sa kahilingan ni Yohui. Dinala niya ito sa lugar kung saan sila magpapakasal. Sinabi niyang kahit hindi dahil sa pag-ibig ang kasal nila, hindi ito dapat gawing palihim. Kaya nagdesisyon siyang magpa-press conference para ilantad ang balita. Mixed emotions si Yohui sa sandaling iyon.
Hindi niya inasahang ganito karomantiko si Hyungju kaya agad siyang pumayag ng hindi nag-iisip. Habang tinitingnan ang mga preparasyon ni Hyungju, labis siyang naantig. Pagkatapos, sabay silang pumunta sa press conference hall. Sinabi ni Hyungju na may malaking regalo siya para kay Yuhui. Nagpakita ang malaking screen ng impormasyon tungkol sa relasyon nito kay Counselor Jung. Takot na takot si Yuhui sa sandaling iyon. Gusto niyang umalis, ngunit hinatak pabalik ni Hyungju. Ipinahayag niya sa lahat ng journalists na si Yuhui ang illegitimate daughter. Kasabay nito, inilantad niya ang mga kasalanan nito, pagnanakaw, panunuhol at pagpatay. Nakita rin ni Counselor Jung ang impormasyon. Hindi niya inasahan na matagal na pala siyang pinagtataksilan ng sekretary at asawa. Lumalabas na nahulaan na ni Hyeseong na papatayin siya ni Yuhui para manahimik. Kaya nakipagkita na siya kay Mijin's mother, ang asawa at sekretary ni Counselor Jung, at isinumbong ang buong katotohanan kasama na ang relasyon ni Yuhui kay Counselor Jung. Sinabi rin niyang naibigay na niya ang lahat ng ebidensya sa reporter. Kapag may nangyari sa kanya, isisi lahat ito sa asawa ni Counselor Jung. Para sa election bid, walang choice si Counselor Jung kundi talikuran ng asawa. Kaya sa huli, hindi pinatay ni Mijin's mother si Hyeseong at pinalaya siya. Nang malantad ang lahat, parehong nakatanggap ng parusa sina Counselor Jung at Yuhui. Makalipas ang isang buwan, pumunta si Hyeseong sa bilangguan para makita si Yuhui. Ito marahil ang unang beses na nagkaroon sila ng maayos na usapan. Tinanong ni Hyeseong kung nagsisisi ba ito sa mga ginawa. Sinabi ni Yuhui na hindi siya nagsisisi dahil natupad naman ang pangarap niya mula pagkabata. Sirain si Counselor Jung. Mula pagsilang, nabuhay siya sa kahihiyan kaya kailangan niyang magsumikap para makuha ang gusto. Ayaw nang makipag-usap pa si Hyeseong kaya tumayo at umalis na ito. Ang anak ni Hyeseong ay gumaling ng magising at walang naging malaking problema. Nagdesisyon din si Hyeseong na muling magpakasal. Ang taong naghatid sa kanya sa altar ay si Seokjin. Ngunit sa ekspresyon nito, hindi masyadong masaya. Lumalabas na siya ay bridesmaid lang at ang tunay na groom ay si Hyungju. Kahit ayaw ni Seokjin na pakawalan siya, pinili pa rin nitong tahimik na magbigay ng blessing.